na lalo pang matuto, lalo pang makita ang lahat ng pagpapala mo sa aming buhay, extended sa aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay, basa, 1, 2, 3. Don't misunderstood and misrepresent God. Part 2. Part 2. So huwag niyo pong ipagkamali o huwag niyo pong hindi naiintindihan. Huwag niyo pong hindi nakikilala yung Diyos. Kasi pag hindi niyo po nakilala yung Diyos at napagkamali niyo yung Diyos, hindi niyo siya marirepresent ng maayos. Pag hindi mo kilala yung Diyos, hindi mali yung pananampalataya mo sa Diyos. Pag mali yung pag-iintindi mo sa Diyos, mali ang lahat ng inaakala mo sa Diyos. Pag mali yung inaakala mo sa Diyos, mali pag piniset mo yung Diyos sa sarili mo at sa pamilya mo, magiging mali yung buhay mo. Inuulit ko, pag mali ang pagkakaintindi mo sa Diyos, mali ang pag-present mo sa Diyos sa sarili mo, mali din ang pagkaintindi ng pamilya mo at pag-represent mo sa pamilya mo sa Diyos. Amen po ba? Magiging mali ang buhay mo, magiging ligaw ang buhay mo, magiging walang kwenta yung buhay mo, para ka lang nabubuhay ng isang, tingin ko sa akin, pag yung tao walang Jesus, walang Diyos, para lang siyang isang hayop, para ka lang isang puta, isang meow-meow. Pag namatay ka, wala lang. You're nothing but a second-rate, crying heart, a dead man. Para kang isang taong buhay na patay. Amen. Kaya dapat naiintindihan mo yung Diyos, nakikilala mo yung Diyos, para alam mo kung anong meron ka sa Diyos, at pwede mo siyang i-represent sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay. Amen? This is part 2. Part 2. Naiintindihan niyo po ba? Isang araw, nung yung Diyos, pinlano niya ng bumaba at magkatawang tao, tingin po kayo sa akin, alam po ninyo, wala masyadong naka-witness yung kapanganakan ni Jesus. Kasi yung mga tao sa panahon nila, busy to celebrate yung kanilang religious festivities. Busy sila sa mga religious festivities nila, kaya yung mga tao, walang panahon. Nung pinanganak si Jesus, pinanganak po sa isang lugar na tinatawag na saksaban. Lugar ng mga hayop kung saan kinukulong yung mga hayop, kung saan nilalagay yung mga hayop pagsapit ng gabi. Nandun po pinanganak si Jesus. Ang naka-witness ng pagdating ni Jesus, ang mga tupa, ang mga kambing, pero yung mga tao, kasi yung mga tao busy sa kanilang religious fanaticism, religious belief. They misunderstood God. When God came, nobody was there. Ang nandun lang, ang mga hayop, si Mary, si Joseph, at yung mga pastor, at yung yung astrologers na bumisita after 2 years. Naintindihan niyo po ba? Pero nasa yung mga tao, busy, celebrating their religious belief because they don't understand God. That's why they misrepresent God. Nung dumating na yung Diyos, wala sila. Amen. So isang araw, nagdala yung mga religious sa buhay po ng mga Hudyo noon, yung belief nila yung kautusan. Kaya yung mga pastor nila doon, pare, sacerdote, ang tawag, sila ay mga religious police. Sine-check yung buhay mo kung ayon ka sa kautusan. So isang araw may nahuli silang nangangalunyang babae. Binitbit nila kay Jesus para testingin si Jesus. O, tingnan niyo po. Nung dinala niyo yung babae, hinagis nila sa harapan ni Jesus. Sabi nila, "O Jesus, nahuli namin yan, nangangalunya. Sabi ng batas ni Moses, si ganyang mga babae binabato hanggang mamatay." Ganun po ka-strict yung batas. Ganun po ka-strict yung 10 Commandments. Kapag nahuli ka, nagkakasala, kung nagkasala ka, yung mata mo nagkasala, tatanggalin yan.
Pag yung kamay mo nagkasala, puputulin niya. Pag yung dila mo nagkasala, pag yung paa, ganun kahigpit yung batas. Inagis nila kay Jesus, sabi niya, ano masasabi mo? Di ba, ikaw yung gospel, ikaw yung grace. Hindi po umibo si Jesus. Nagsulat si Jesus. At nung tumayo na si Jesus, nang tumindig si Jesus, kasi nag-alisa na po yung mga religious police. Kasi nagsulat si Jesus, sinulat niya yung 10 Commandments. Habang binabasa nila, nakita nila na makasalanan din sila. Kaya nag-alisan sila lahat. Nang tumindig si Jesus, wala siyang nakita maliban sa babae. So nawala na yung nangungunder, nawala na yung mga sin-conscious na mga religious police. Pag hindi mo kilala yung Diyos, tingin mo kayo. Ako nakatayo yung si Brandon at saka si ano niya. Pag hindi mo kilala yung Diyos, pag tingin mo sa tao, pag ikaw ay masyadong religious, tingin mo sa tao, ay makasalanan, ay babaero, lalero, lasingero. Ganun mo titignan. Pag hindi mo kilala yung Diyos, so, nung tumayo si Jesus, wala siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, Gina, woman! Ang tawag ng mga religious police, adulterer. Nakakalo niya. Si Jesus ang tawag, woman. Pinalik niya yung dignity. Hindi niya tinawag na adulterer. Tinawag niya, woman. Nakita niyo po nung si Adam, walang partner, pinatulog ni Jesus, pinatulog ng Diyos. Kumuha ng tadyang at ginawang babae. Pag-gising ni Adam, sabi niya, wow, woman. Wow, man. Ewan sa inyo, bigyan natin. Woman. Yan. Sabi ni Jesus, nasaan ang mga nag-a-accuse sa'yo, nagsasakdal sa'yo? Sa inyong mga, kala mo kung sino maghusga sa'yo? Nasaan na sila? O, wala bang humatol sa'yo? Wala bang naghusga sa'yo? Wala bang nangungunder sa'yo? Kasi pag hindi mo kilala yung Diyos, ang galing mo mamundem, ang galing mo humatol, ang galing mo magturo. Ito na yung Diyos. In person, nagkatawang tao. Sinabi niya, sabi ng babae, wala po Lord. No one Lord. Sa Tagalog, wala po Ginoo. Sa English, no one Lord. Jesus said to her, kahit ako man, ay hindi hahatol sa iyo. So God never condemn. Amen. Amen. Pag kilala mo yung Diyos, hindi siya umahatol. Huwag kang nahatol na nahatol dyan. Ang galing-galing natin mga hatol. Because they do not know God. Inuha nila yung babae, sabi, ayan o, pangangalo niya o. Sabi sa batas ni Moses, patayin niya, patayin niya, patayin niya, patayin niya. Batuhin niya hanggang mamatay. Kakondem-kondem ba yung kasalanan ng babae? Yes. Pag tumingin ka sa religious belief mo, ng moralist ka sa kautusan, pero pag tumingin ka kay Jesus, yung kasalanan ng babae, kay Jesus, tinatawad. Amen. Kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka, huwag nang magkasalang muli. Sin no more. What is sin no more? Sa panahon nila, nung buhay pa si Jesus, sin no more of what? Kinatawag mo ba yun? Sa panahon natin, sin no more. Ano lang sin? Huwag mong isisin. Huwag mong ipagkakasala. Ngayon, do not sin of not believing in Christ. That's the sin. Ang kasalanan ngayon, na hindi ka sumasampalataya kay Jesus.
Ang kasalanan ngayon, hindi ka naniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus. Ang kasalanan ngayon, hindi ka naniniwala sa kanyang death, burial, and resurrection. Ang kasalanan ngayon, hindi ka naniniwala sa Gospel of Christ Church. Ang kasalanan ngayon, hindi ka naniniwala sa Gospel of God's grace. Amen. Kasi buhay pa si Jesus yan. These people are living under the law. Hindi ko sinasabi ni Lord na huwag ka magkasala. Tama na huwag magkasala. Pero sino hindi magkakasala? Taas ang kamay. Taas. Taas si Richard. Richard, taas. Sino hindi magkakasala? Bibigyan ko ng kalahating milyon. Galing sa flood control. Sino? Naiintindihan niyo po ba? Kasi pag hindi mo kilala yung Diyos, ang bilis magturo. Pag may nakita ka na, galing, magaling tayo. Anong consciousness natin? Si Jesus ba o yung moralist belief mo? Kasi napakabanal mo, hindi mo ginagawa yun, kaya ang galing mo magturo. Ano ba ang adultery kay Jesus? Nung in-explain ni Jesus yung kautusan, ano yung adultery? Tumingin ka lang sa babae, tumingin ka lang sa lalaki. Amen ba? O, tignan niyo po, that's verse 11, verse 12. Nang magkagayon, nagsalita muli si Jesus sa kanila. Pinuntahan niya yung mga tao at mga disipulo, yung mga Pariseo. Sabi ni Jesus, ako, basa, ang may sanlibutan. Ako ang ilaw ng lahat ng tao. Yung sanlibutan, hindi yan yung mundo, ha? Ako ang ilaw ng lahat ng tao. Siya na sumusunod sa akin ay hindi lalakad kailanman sa kadiliman. Siya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ayon sa kwento, anong ilaw ang dala ni Jesus? Ayon sa kwento, ilaw ng kapatawaran ng kasalanan at ilaw ng hindi paghuhusga. Si Jesus ang liwanag ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Si Jesus ang liwanag na hindi ka kailanman huhusgahan. Pag hindi mo kilala yung Diyos, mamimiss-represent mo yung Diyos, mamimiss-understood mo yung Diyos. Nakala mo yung Diyos, duro ng kasalanan. Hindi ho, yung Diyos bumaba para kunin ang lahat ng ating kasalanan. Hindi para isampal sa atin yung mga kasalanan natin. Kundi bayaran. Amen. Verse 13. Sinabi nga ng mga Pariseo sa kanya, nagpapatotoo ka sa iyong sarili. Ang iyong patotoo hindi totoo. Sabi ng mga pastor, panahon nila doon, yung mga nagdala doon sa babae. Ganyan po magbasa ng Bible, ha? Huwag yung kumuha kayo ng text, in-explain nyo sa sarili nyo, kaintindihan. Ano kayo, magaling? Ang tawag sa inyo, nagmamagaling. May sarili siyang istorya, pag iniiba nyo yung istorya. Yung Bible, hindi pwedeng ibahin yung istorya. May sarili siyang kwento, may sarili siyang paliwanag, kunin mo lang. Nakakalungkot po sa social media, daming pastor ang gagaling. Parang alam nila yung Bible lahat. Ako hindi, talagang. Sinabi niya doon sa mga nagdala sa babae na naghagi sa kanya. Sa harapan ni Jesus. Sinabi ng mga Pariseo sa kanya, ikaw, yabang mo. Dinagdagan ko lang yung yabang. Nagpapatotoo ka sa iyong sarili, ang iyong patotoo, hindi totoo. Sabi ng verse 14, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, bagamat ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko naman ay totoo sapagkat alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Hindi niyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Verse 15, humahatol kayo ayon sa laman. Basa, ito si Jesus. Wala
Bihira. Kayo mahatol sa laman. Ayon sa laman, ayon sa kautusan, magaling kayo maghatol. Sabi ni Jesus, ako! Hindi nakatulad siya. Bait ng Diyos. Pwede kang hatulan, pwede kang durugin ng Diyos dahil sa kasalanan ko. Pero hindi niya ginawa yun kasi siya na ang ginatulan para sa iyo at sa aking kasalanan. Yan po yung number one. Do not misunderstood God because you will misrepresent God. Ang daming tao, daming Kristiyano ko no. Hindi kilala yung Diyos. Ang bida sa loob ng simbahan, pati sa kanilang, sa mga preaching, teaching sa loob ng simbahan, ang bida yung kasalanan. Hindi si Jesus na kumuha ng kasalanan at hindi humahatol sa pinatawad ng mga kasalanan. Amen? Amen. O volunteer, isang exhortation na yan. Kapit nyo na. Naintindihan niyo po ba? Amen. Wow! O, isipin mo, ipakilala mo si Jesus. Wow, ganun pala yung Diyos. Yes! Yung babae na huli in the act of adultery. Wala ka lang yung lalaki. Dilibre yung lalaki. Siyempre, pag makapangyarihan ka, pag makapangyarihan ka, siyempre, excuse mo sarili mo. Expose mo na yung mga contractor, sa mga congressman, pero yung ilang pinuno, tatago yan. You want more? So, wag niyo pong ma-misunderstood ang Diyos. Kasi mamimisrepresent nyo. Ganito ba ang ginagawa ng mga magulang? Naku, bawal yan, yan na gusto ni Jesus. No, kaya alam mo si Jesus ay spiritual police. Ba't yan? Kaya yung mga anak natin, lumalaki, tinatago yung bad, pinapakita yung good. Nagiging plastic sila sa atin. Yung mga anak natin, pinalalaki natin mga hypocrite. Kasi hindi natin i-introduce Jesus sa kanila. Akala nyo, you're being a good parent. No, you're not. My boys, my girls. Sabi ni Lord, alam mo naman itong pastor na ito. I'm teaching you the Bible. But if you introduce Jesus to these children of yours, my goodness. Teach about Jesus, that Jesus forgives sins, and Jesus never condemns when your children commit sin. So you are parents. Amen. Pag yung... One more? Oh, 1 John chapter 1, verse 5 to 7. This is the message which we have heard after the cross. This is after the cross. Remember, nung sinusulat mo yung Matthew, Mark, Luke, and John, although yung lives nung buhay na yun, they were living under the law. But the writers of Matthew, Mark, Luke, and John, they wrote it, sinulat nila yan, after the cross. So you interpret those writing because they wrote nung panahon buhay pa si Jesus when they were under the law, but they are writing it after the cross, after the resurrection. So you interpret it after the resurrection. Naintindihan niyo po ba? Hindi niyo i-interpret. Tingin po kayo. That's 2000, year 2000, meron tayong cellphone. Cellphone na ganun lang. Ngayon, iba na yung cellphone, di ba? Meron ng TV, social media, may YouTube. Noon, wala pa. Talagang... O,
Ito nga ang pangaral na narinig naman namin sa Kaniya, na ipinapahayag namin sa inyo. Sabi ni John, sabi ni Apostle John, this is the message we have heard from Jesus Christ and declare to you that God is, basta, light. Sabi ni Jesus, I am the light, ilaw. Sa panahon noon, ilaw siya. After the cross, ilaw siya na siya ang kapatawaran ng kasalanan. So pag tinignan mo si Jesus as ilaw, you are the forgiveness of my sin. Right? Right? Ilaw siya. Ilaw. Ibig sabihin ng ilaw, hindi na ako huhusgahan. Yun po ang meaning. Nung sinabi ng let there be light, ang ibig sabihin ng the light is the forgiveness of sin. In Genesis, the light that you will never be condemned because of this light who became man, took all your sins, died, after 3 days, rose again from the dead. This is the message which we have heard from Him, declare to you, that God is light, and in Him, basa, is sa Diyos, walang kadiliman. Anong context? So hindi ka magsasabi, walang kadiliman ng ganito, walang kadiliman. Basahin natin yung context. Anong ibig sabihin niya na yung Diyos ay ilaw at sa Diyos ay walang kadiliman. Ito, walang anumang kadiliman. Kadiliman na alin. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Ano po ang kadiliman? Na wala ka na sa kasalanan, na lahat ng iyong kasalanan na kadiliman ay pinatawad, kinuha, nilinis na ni Jesus nung siya'y magkatawang tao at namatay at inibig, nakatatlong araw ay nabuhay na pumuli. Yun ang ilaw that all your sins are cleansed. All your sins are cleansed. All your sins are forgiven. That's the context. He is the God of life. Kung talagang naglalakad tayo kay Jesus at siya ay nasa atin, meron tayong fellowship. Nasa liwanag na tayo. Nasa liwanag na tayo, ay ibig sabihin, nilinis na ang lahat ng ating mga Amen. siya, si Jesus, yung liwanag na lahat ng ating kasalanan, pinatawad. Tingin. This is bold. Pati yung kasalanan mong gagawin bukas. Amen ba? Pag hindi mo kilala yung Diyos, pag misunderstood mo siya. Pag pinisent mo yung Diyos, pinipresent mo na yung Diyos, mababait ang Diyos, mababait ka. Pero pag bad ka, bad ang Diyos. Hindi mo kilala yung Diyos. Pag good ka, mabait ang Diyos. Pag gumawa ka ng kasalanan, yan, ka sa Diyos. Hindi yan yung Diyos. Mali yung Diyos na kilala mo. Kaya pag pinakilala mo naman sa mga anak mo, mali na ang pagpapaintindi mo sa kanila kasi mali mo siyang naiintindihan. Ano natutunan natin? God took all our sin, God cleanses us, God will not condemn us. Even if we sin. Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na condemnation when? When you sin, there's no condemnation. Amen. Alam niyo po, wala na lahat. Nagagalit ko talaga. Hindi. Ang nagagalit lang ako pag yung isang tao bobo, ego, tanga, doon ako galit. Pero yung sin, doon ako galit eh. Nagagalit ako pag, ang ego, nagagalit ako.
Pero makita mo yung tao na maraming kasalanan. O wala nagkalit eh. Nandiyan po ba kayo? Amen. I want more? O, tingnan niyo po. Nung niligtas ng Diyos, si Paul, si Saint Paul ay isang Pariseo. Niligtas ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, oh, gagamitin kita. Gagamitin kita, Pablo. I will deliver you from the Jewish people as well from the Gentiles to whom I now send you. Dadalhin kita sa mga hintil. Oh, ito yung mga rightly dividing. Please. Tingnan nyo to ha. Para buksan mo ang kanilang mga mata in order to turn them from darkness to light. Wow. Tingnan. Gagamitin kita, Pablo. Ililigtas kita mula sa iyong mga kalahi na mga Hudyo. At para gamitin kita para sa mga hintil. Ngayon, isusugo kita sa mga hintil. Tayo po yun, mga hintil. At iba't ibang lahi ng tao. Dalawa lang ang division ng tao. Jews, Gentiles. So pag hindi ka po Israelita, hindi ka Jews, ikaw ay Gentile. Kahit anong lahi ka. Okay? Para buksan mo ang kanilang mga mata upang sila ay tumalikod mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At mula sa kapangyarihan ni Satanas kay God. Upang matanggap nila. Basa sa English, basahin niyo po. 1, 2, 3. That they may receive forgiveness of sins. Tingin. Pablo, utusan kita. Para buksan mo ang mga mata ng mga hintil, kasama yung mga Pilipino. Para alisin nyo sila sa kadiliman. Papunta sa kaliwanagan. Kadiliman ng kasalanan, papunta sa kaliwanagan na makatanggap kayo ng kapatawaran ng sins. Amen? Sa kadiliman ng walang pananampalataya sa Diyos, sa kadiliman na sa ilalim ng kasalanan, pero papunta sa kaliwanagan, sino yung liwanag? Si Jesus. Para makatanggap sila ng kapatawaran ng kasalanan. Which is, yung end is kay, sa Greek, which is an inheritance among those who are sanctified by faith in this life. Who is me? The life. Who is the life? Who is faith? Jesus. Amen. Therefore, sabi niya, nagpapatotoo si San Pablo kay Haring Agripa. Sabi niya, King Agripa, I was not disobedient to the heavenly vision. What is the heavenly vision? Tingin. Nadadalhin kita sa mga hintil, ipuproklama mo yung gospel para itong nabubuhay sa kadiliman, mapunta sa kaliwanagan. Ano yung kaliwanagan, Doris? Kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Oh. But declared first to those in Damascus and in Jerusalem throughout all the region of Judea, and then to the Gentiles that they should repent, turn to God, and do works befitting repentance. For this reason, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. Dahil dito, ang mga kababayan ko, mga Hudyo, lagi akong hinuhuli. At gusto ko patayin. Sabi ni Pablo. Dahil dito, sa vision na to, na kailangan mong dalhin yung gospel, itong light, itong ilaw, para sa mga hintil na nabubuhay sa kadiliman, para maranasan nila yung ilaw na kapatawaran ng mga hindi ko kayo marinig. Kasalanan. Kaya, yung mga kababayan ko, lagi ang pinuhuli. Sa bawat templo na pupuntahan ko, pinapahayag ko itong ilaw.
halos gusto nila akong patayin. Oh, verse 22. Therefore, having obtained help from God, on this day I stand, witnessing both to small and great, saying no other things, that those which the prophets and Moses said would come. Ano yung sinasabi ng mga propeta at yung mga, ni Moses? Ano yung sinasabi ng mga propeta at ni Moses? That Christ will come and took all our sin, crucified on the cross, died, after 3 days, rose again from the dead. Sabi ni Paul, Jesus was delivered for our sins and raised to life for our justification. That Christ would suffer, that He would be the first to rise from the dead and would proclaim, basa! Joel, kumisi ka. Sabi ni Paul, light to the Jewish people, rightly divided, and to the boom! Liwanag sa dilim. Iba na ang meaning niyan, hindi na sa kanta kaya. Sa panahon ni Jesus, ang liwanag sa dilim, liwanag sa dilim ng iyong mga kasalanan, sa dilim ng kayahiyang buhay mo, ang liwanag na dala ni Jesus, kapatawad ng kasalanan, at hindi ka na uhusgahan, hindi ka na parurusahan, kahit ano pang kasalanan meron ka. Pag hindi mo kilala yung Diyos. The gospel to the Jewish people and the gospel to the Gentiles is same gospel. The light. So alam niyo na ibig sabihin ng ilaw. Ano ibig sabihin ng ilaw? Condemnation. Wow. At sino yung persona ng ilaw? Si Jesus. Oh, look at this. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Paano binubulag ng Diyos, ng demonyo yung mga tao? Binulag ng Diyos ng kapanahunang ito ang kaisipan ng mga... Tingin po kayo. Tingin po kayo. Please, tingin kayo. Ito ang ginagamit ni Satanas. Binubulag ni Satanas, Diyos ng kapanahunang ito. The God of this age has blinded those who do not believe. Hindi sumasampalataya saan? Basahin niyo sa English. Lest who is the image of God should shine on them. Kaya yung mga unbeliever, binubulag yan. Ako, wala nang pag-asa yan. Ang bumubulag si Satanas. Bumubulag. Ginagamit ni Satanas yung simbahan through condemnation, remembrance of sin. Lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Ano yung i-shine ang liwanag ng gospel of the glory of Christ? That all your sins are forgiven. You cannot be and will never be condemned. Grabe yan. That's the gospel. Kaya maraming tao pumunta sa simbahan, mga hipokrito. Hipokrito. Dapat pumunta tayo sa simbahan as we are, as the light is shining on us. Your sins are forgiven. Whenever you commit mistake, God never, ever condemn you. Because God took all your sins so that God, who became man, is the one who was condemned for all your and my sins. Amen.
next day, John saw Jesus coming forward and said, "Behold, the Lamb of God who condemns you of your sin. No! The Lamb of God who will get a payment for your sin." No? Basa, sabay-sabay, malakas! Malakas na para bang talagang tanggap mo lahat yan. 1, 2, 3. The sins of the world, ang lahat ng tao, hindi ng Christian lang. Jesus took on the sins of all people, not only Christians. Look. Ang galing yung mga pastor pagturo Ate, pinatawad ka na ha, Panginoon. Kaya kayo, mga hindi sumasampalataya, yari kayo kay Lord. Ayun mga hindi sumasampalataya, the world. When Jesus died, He died for all the world, for all the people. It's up to you to accept it. If you don't, you're condemned. If you do, you're forgiven, and you can never be condemned. Amen. Tingin. Kaya mga kapatid, tingin po kayo dito sa GCC. Please, huwag yung i-misrepresent yung Diyos. Tanggalin niyo yung mga nakapaling dyan na mga maling paniniwala sa utak niyo, sa mga bunganga at bibig niyo. Sorry. Amen ba? Dami nini-misrepresent yung Diyos Akala mo kilala yung Diyos. Kapatid, pag hindi ka nagbago, pero dito naglalaro sa apoy. Nakita naglalaro sa apoy. Akala mo, boses ka ng Diyos. Nararamdaman ko, ang banal na Espiritu ay sumakin. Lahat kayo na hindi tataligo sa inyong mga tinatagong kasalanan, yari kayo. Ay, tama ba yun? Tak. Hindi kasi ay nagbabasa Tagalog ng Bible. Don't misunderstood God. Don't misrepresent God. Kasi pag hindi mo, pag gano'n na, pag na-misrepresent mo, misunderstood mo na, paglalaroan ka na ni Satanas, paglalaroan yung buhay mo, paglalaroan yung pamilya mo, lalagyan ka ng maraming sakit, karamdaman, pati yung sakit, sinasabi mo, Lord, salamat, binubuhay mo pa ako, kahit may sakit ako, salamat dito sa mga sakit na to, tumatatag ako. Sarap si Pari. Ganun pa yung Diyos. Matapos siyang maparusahan, masaktan, para makuha lahat at bayaran ang lahat ng kasalanan mo at pagalingin ka sa iyong sakit mo. At pag nagkamali ka ng konti, sasabihin ni Lord, may sakit ka, para i-train kita. Bubo ng pagkakain mo sa Diyos niya. Lord, salamat Lord, binigyan mo itong mga pagsubok na to. All works together for good. Na-scam ka na, na-hold up ka na, all things works together for good. Sakit talaga yung salita na. All things works. Pag meron na scam, meron na loko, may na-aksidente ka, may nangyari sa'yo. Ibig sabihin, mali yung desisyon mo. Hindi yung Diyos ang naggawa nun para maintindihan mo yung Diyos. Pero kung tatay na, parang turuan mo mag-drive yung anak mo, sagasaan mo muna. Parang turuan mo yung anak mo na talagang i-appreciate yung pagkain, gutumin mo muna. Sama mong tatay. Hindi po ako galit. Dinibigilan ko lang. Kasi hindi pumapasok sa mga tok-tok nyo next. Tingnan niyo po ito. But this man, referring to Jesus who became man and died, after 3 days rose again from the dead as a man. After, basa. Hindi ko kayo marinig. 1, 2, 3. He had offered one sacrifice for sins forever. God, in God, it
sa panahon ng mga Hudyo, taon-taon na sakripisyo ng mga hayop, taon-taon na hindi nag-aalis ng kasalanan. Nagpapaalala lang ng kasalanan, tinatabunan yung kasalanan, pero yung kasalanan nandun pa rin. Nung dumating si Jesus as a priest, as an offering, as a sacrifice, He had offered one sacrifice. And this sacrifice, hindi lang ho para sa 3 taon, hindi lang ho for 5 taon, o insurance ng 20 years, and insurance ng one sacrifice, insurance for life. That your sins are forgiven, and you will never ever be condemned. This one sacrifice made you perfect from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering you are perfect forever. Ano ibig sabihin ng perfect? Perfect, your sins are forgiven. Perfect, you can never ever be condemned even when you commit sin and mistake. No, never. Never, ever. Amen. Amen. May mga tao, sabi nung isang awit, born again na siya bumabalik-balik siya, kakamali siya. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. What daw yung darkness? Yung darkness is always committing sin again and again. Yun ang darkness sa kanya. Pero ang darkness sa panahon natin is unbelief. Because in God, there is no darkness at all. Pag sinabing there's no darkness at all, in context, God will never remember your sin. God will never, ever condemn your sin. Because in God, there's no darkness of condemning you and reminding you of your sin. Amen. Kasi hindi mo tayo sanay na makuha yung utak ng Diyos kasi sanay na tayo. Yung kasalanan nung nakaraang taon, mapaalalahanin natin. O di ba? Remember mo last year? Di ba? Umuta ka ka? Hindi ka na tayo, di ba? Last year? Ganyan tayo. Maghihilig tayo sa memory lane. Down memory lane. Memory lane of sin and fault. Pag nagkasala, kalimutan na natin. Pati ako, lahat tayo, kalimutan na natin. Hintayin natin yung gagawin pang kasalanan sa buwan. Tapos kalimutan mo na rin. Kaya tindahan niyo po ba? Let the mind of Christ be your mind. Amen. Tahimik talaga. Tahimik sila, guys. Next. Hebrews 8, 7, and 8. Ito po. Yung first covenant, kung yung unang covenant ng Diyos sa mga Israel, kung walang pagkakamali doon, sana hindi na nagbigay ng bago pang covenant, ang pangalawang covenant. Because, finding fault with them. Tingin, yung kautusan nung binigay, to find fault with the people. To find fault with the people. If you live your life, at tingin mo yung kautusan ay yung Diyos, you misunderstood God. Kasi yung kautusan will always find fault. Why? Because, sabi ni Paul, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Basa, sabay-sabay. For by the law is the knowledge of sin. Ang ibig sabihin ng knowledge, epignosis, exact, detailed, correct, precise knowledge of sin. Si Jesus is the epignosis of detailed, exact, complete, precise forgiveness of all your sins. Amen ba? Hallelujah. Woo! Praise the Lord.
Kaya settle na ho yan na, relax. Alam niyo po, pag alam niyo, God forgives all your sin, and God will never ever condemn you. Mawawala na ho yung desire to sin. Wala na. Kung mag-sin man, there's still no condemnation. Hindi, akala ng mga tao, para sabihin, huwag kang magkasala, huwag kang gawin, yun ang magagawa. Magtitino yung tao. Hindi! Pero kaya sa bansa natin, para walang kaguluhan, walang chaos, may batas. Kaya lang batas ng makapangyarihan. Yung makapangyarihan, hindi mapapahuli. Yung mga walang kapangyarihan, madaling yun lang ang inuhuli at kinukulong. Yan ang problema sa bansa. Amen ba? O, last. Last na lang po. Gusto ka na matulog. Ito, tatlo pa to. Part 2 pa lang to, may part 3 pa. Paano ba yan? Tulog na sila, guys. Tingin. Tingin. Basa. Kayo na magbasa para gising kayo. Sa English. O sa Tagalog. 1, 2, 3. Ang pag-ibig ay nag-iisip at ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mag-ibig o mapagdalangin o hambog. Sino yung pag-ibig? Jesus. Tama yun, pero pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan at kung tayo ibigo. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 8, God is love. The expression of God as a person, as love, is Jesus. The expression of the person is by taking all our sins, crucified to the cross, died, and after 3 days rose again from the dead. That's the greatest love of all. That God who is love died for you and for me, and for the entire human race. Amen. So matiisin, magandang loob. Yung pag-ibig, hindi mainggitin. Pwede ba tayo dyan? Matiisin. Yan ba tayo? Hindi tayo yan. Yan ang dapat mamunga sa atin. Hindi mapagmalaki. Hindi hambog. Does not parade itself. Na pag may bagong cellphone, pag kumain sa Itolucan, selfie. Pag may pagkain, selfie. Pag may selfie. Parade itself. You're parading. Ano kayo? Mga pista? It's not pop-up. O, tingin. Verse 5. Love does not behave rudely. Love does not seek its own. It's not provoked. Love, basa! Wow, grabe yung Diyos. Sa Tagalog, hindi nagtatala ng pagkakamali. Yung Diyos, hindi nagtatala ng pagkakamali. Yung Diyos, hindi namamarusa, hindi naghuhusga. Yung Diyos, kumuha ng lahat ng kaparusahan mo. Yung Diyos, kumuha lahat ng kasalanan mo. Yung Diyos, namatay, pinibing, at nabuhay mo magmuli para sabihin ikaw ay pinatay. Amen. Thanks. That is God. Yan po yung Diyos nyo. Kaya po, pag yan yung motivation mo, pupunta ka sa church, gusto pakilala si Lord, yan, matutunan. Sa mga hibla at mga ugat-ugat, dugo-dugo, mga genes at DNA ng buong katawan, yan yung maririnig at may kaya lulusog ka, babata ka, lalakas ka, tatatag ka. Amen. Kamahal naman ko yung barbero namin dyan. Sabi sir, wala pa kayo puting buhok, sir.
Sir, ang dami na ng puti ko. Bigyan ka na nung, ilang taong ka na, sir? 58. Ikaw, 52. Sige, yung 52 siya, puro puti buhok. 58, walang puti buhok. Why? This is I believe. Hindi ko ginugulo yung utak ko ng mga bagay-bagay sa mundo. Meron man dumating, so what? Pero I concentrate on what I have in Christ and what Christ did to me. That's the secret of good life. Hindi naman pahabaan ang buhay yan eh. It's the knowing of life, immortality, and eternal life, who is Christ. That's good life. When you know all your sins are forgiven, hindi yung pagkakasala, hindi po, pagka naman ganun kakamahal ng Diyos, nahihiya ka na lang magkasala. Pero kung magkasala ka man, hindi ka paparusahan. Amen. O, isa na lang. Isa na lang. Okay po ba? Pwede po ba? Hindi ko kayo marinig. Pwede po ba? O, isa na lang. Nung si Elijah ay nandun sa bundok at natatakot kasi takot kay sino yung asawa ng hari. At nandun siya, habang nandun siya, nangusap ang Diyos sa kanya. Then God said, "Go out and stand on the mountain before the Lord." And behold, the Lord passed by him, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. May dumating na malakas na bagyo ng hangin at halos punitin ang mga bundok at mga bato ay nadurog. Basahin niyo yung collective. 1, 2, 3. Wow. Ganito tayo. Yan, darating na malakas na bagyo, malakas na unos. Papadala na ng Diyos para turuan ang mga taong masasama para magbago na sila. Lord, magpadala ka na ng bagyo! Nandun ba ang Diyos sa bagyo? Nandun ba ang Diyos sa bagyo? Mabuti nga sa kanila. Mabuti nga sa kanila. Alam niyo po, pag dumadating yung bagyo yung mga mahihirap lang, alam mo kung saan nakatira yung mayayaman? Alam niyo bakit gusto nila nakatira sa Forbes Park? Kasi yung pinakamataas na lugar ho yung Forbes Park. Hindi ho nakakamoy ng bahayon. Lord, salamat! Nagsisisi na kami, pinadala mo ang bagyo! Ang hangin! Halos magiba! Isipin niyo yung bagyo na yan, pag dumating sa tao, yan ang ginigiba yung mga bundok at yung mga bato pinipiraso. E pag dumaan mo yan sa bahay natin, pati ikaw, patay. Pero ano sabi? But the Lord was not in the way. Oh. Bakit kung magsalita tayo? Para ba yung Diyos nagpadala ng bagyo? Kaya yan kung bagyo, pinadala ng Diyos para turuan ng mga Pilipino. Ganon? Pakasama ng Diyos. Ewan ko, sinong Diyos yun? Hindi ko Diyos yun. Kayo. Kaya nung binabagyo sila Peter, di ba? Nasa bangka sila. Bumabagyo. Kitlat, pulot. At merong sumasampa na yung tubig. Kasi malakas yung alon. Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ng Diyos? Sinabi niya, sige, pinagdala ko yan ng mga matay kayo, walang ang buhay. Hindi, tumayo si Jesus, pinahinto yung bagyo. Pinahinto yung hangin. Naintindihan niyo po ba? Kaya kayo, pag may nababalitaan pala kayo, tumayo kayo, sabihin mo, oy, ikaw, bagyo. O sino yung bagyo ngayon? Alam niyo, si Wilma. Oy, Wilma. Sino bang demonyo nasa likod mo? Lumayas ka, ha?
Inuutusan kita. Kayo yung Jesus ngayon. Amen. O, tingin. So, wala na yung Diyos sa bagyo, ha? And after the wind, an earthquake. Oh, basa! Kulit na! So, hindi ang Diyos nagpapadala ng lindol. Sabi ng mga forecaster sa pillbox, taon, kailangan alalahanin nyo. Kailangan tumawag tayo na tumawag sa Diyos. Tawag niya nang ituloy yung big one. Nakita mo yung Diyos pa nag-prepare ng big one? God, the Lord was not in the earthquake. So wala ang Diyos sa earthquake. Ito na naman. Kaya pinadala ng Diyos ang earthquake sa ganito sa Japan kasi mga Japanese o yung tidal wave o yung tsunami kasi mga Japanese ay mga Shintoism. Hindi sila nananampalataya sa Diyos. No, God died for all the world. Ayaw ng Diyos, all the world to be condemned. Ayaw ng Diyos, all the world to be killed. Only thing that killed them is unbelief on what Christ did for them. Amen ba? Amen. The Lord was not in the storm. The Lord was not in the wind. The Lord was not in the earthquake. Oh, tingin. And after that, after the earthquake, a fire. Basa! The Lord was not in the fire. Oh, grabe. So ano wala ang Diyos? Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos yung sunog. Hindi galing ang Diyos, hindi galing sa Diyos ang kidlat, kulog, ulan, hangin, bagyo, lindol. Naalala ko po, 15 years ago, nasusunog yung kapitbahay namin doon sa Tanyong. Ito yung church, yung katabi ng church, nasusunog. Nagdadrive po ako, sabi ko, ikaw sunog, hindi ka na lalapit ko, hindi mo na masusunog yung church. Lungkol sa kita. Ito po, ha? Demo. Ito yung church. Ito yung nasusunog. At ito yung nasusunog. Ito yung church. Ito nasunog yung park. Ito sunog na sunog. Ito nasunog yung park. Ito nakatitig sa church. Ito hindi nasunog. Amen. Because somebody stand up and command the fire. Kaya huwag niyo na hong hintayin mag-evacuate. Sinasabi pala ng Pag-asa, malakas na ganito, utusan niyo na. Para wala nang evacuate-an. Minsan pagka malungkot ako, hindi ako nagpapalaya sa kanya. Wala na wala. Kaya nung pino, wala na wala. Tayo, naman. Oh, and after the fire, ulit. So God, hindi galing sa kanya yung fire. Kaya yung hell hindi para sa inyo, para kay Satanas siya at sa mga demonyo. Hindi galing sa Diyos yung bagyo, ulan, kulog, kidlat. Hindi galing sa Diyos yung earthquake. Okay? But after the fire, basa, a still small voice. Sabi ni Elijah, yung Diyos ay dumating sa isang tinig na parang bulong. Sino yung tinig na parang bulong? Sino yan? The Word of God. God sent forth His Word and heal all the people. Sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became
flesh and dwelleth amongst us, full of grace and truth. He was always in Christ. God is Christ and God is in Christ. But not in the wind, not in the storm, not in the earthquake, not in the fire. God is in the Word. God became the Word, the voice. The voice is the Word. And Christ is the forgiveness of sin. Christ, no condemnation. Christ, walang parusa. Christ will save you from fire, save you from earthquake, save you from wind, save you from the storm, like Peter and all the apostles in the boat. Amen ba? Amen ba? Amen. Sabi ng Hebrews, last verse, gusto ko marinig yung Diyos. Kailangan ko nang marinig yung Diyos. Ang tinig mo ng Diyos si Jesus. Wala namang ilang tinig, sabi niya. God who at various times and in various ways spoke in the past to the fathers by the prophets. Yung Diyos na umusap sa mga tao sa noong unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Ano yung sinasabi ng mga propeta? Si Jesus din. Right? The law and the prophets testify about Jesus. The still, small voice. Hindi alam ni Elijah na yun yung word, yun si Jesus. Kaya kung nandito si Elijah, sabi natin, Elijah, the still small voice is God, who is Jesus Christ, who became man and died on the cross for our sin. And after 3 days, rose again from the dead. Oh, ngayon, tingin, nung una ang Diyos nagsasalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa ating mga ninuno, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, basta, nagsasalita na yung Diyos mismo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. Gusto nyo marinig yung Diyos? Look at Jesus. Gusto nyo marinig na magsalita yung Diyos? Read, study, meditate about Christ. Because Christ is the spoken and spokening. Kung meron pa yung word na yan, He will continue to speak. This little voice is continue to speak. Tingin. So si Jesus, yung gusto mong marinig, kay Lord, si Lord mismo, yung still small voice, si Jesus mismo. So lahat ng gusto mong marinig, anong gusto mong marinig? Pag tinignan mo si Jesus, marinig mo, pinatawad na ang kasalanan mo. Pag tinignan mo si Jesus, marinig mo, hindi ka na paparusahan sa kasalanan mo. Pag tinignan mo si Jesus, hindi ka na makukonde. Pag tinignan mo si Jesus, wala ka na sa kahiliman. Pag tinignan mo si Jesus, meron ka ng buhay at meron ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang maririnig mo. Because God spoke, nagsasalita. Nagsasalita yung Diyos. Kanino? Kay Jesus. He's continuous speaking through the gospel of Christ. Amen ba? Nandiyan po kayo. Kaya huwag ganun kayong makinig sa ano pang tinig. Tinig sa taas, tinig sa gilid, tinig sa ilalim, tinig kung saan tinig. Isang tinig lang ang pakinggan natin. Sino yung tinig na yan? Amen! Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Kay Jesus! Tinatawad ang lahat ng aking kasalanan! Kay Jesus! Wala na akong parusa! Kay Jesus! Nasa liwanag na ako! Meron ng buhay na walang hanggan. At lahat ng DNA, sabihin nyo, lahat ng DNA, ng aking katawan, ay malusog, malakas, at matatag. Oh, hallelujah, hallelujah. Wala lang po ang manalangin. Maraming salamat, Daddy God.
of wrongs. You always saying to us through your beloved Son that all our sins are forgiven. That we can never ever be condemned. Lord, salamat. Salamat. Bawat pamilya sa lugar ng Gospel of Christ Church, Panginoon, lalong ma-appreciate ang katotohanan ito na lahat kami ay ma-sanctified, purified, chosen, blessed, highly favored, deeply, overly, so much beloved. Gamitin mo po ang bawat pamilya, Panginoon, para ma-extend at makuha pa namin ang mga pamilya namin. Gamitin mo ang mga pamilya namin sa marami pang pamilya para maalaman nila na merong Diyos na nagmahal at nagbigay ng buhay para sa amin. Salamat po, Panginoon, itong buong linggo ito, buong celebration ng Christmas. Tinitignan ko ang mga pamilya ang magkaroon ng effort, Lord, to gather together, come to the church and appreciate all the best that you have done for all of their families. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng